What's up mga kabay? Welcome back to my channel. Ang gagawin natin, bubunsayin ko tong nyug na to mga kabay. Ayan o. Binigay sa atin mga kabay, bubunsayin ko daw. Yan ito, linisan na natin to mamaya kasi sobrang daming damo. Yan. Ang pagbubonsay mga kabay, napakaganda din, lalong lalo na yung magiging koleksyon natin, para maganda yung resulta. Pero tinanggal ko lang yung damo, sobrang daming damo. Yan o. Yan, lagay ko lang dito sa halaman natin para pag mabulok, ano rin siya, pampataba din siya. Ito medyo mahirapan tayo nito, kasi malaki na siya mga kabayo. Yan, laki na siya, pero kaya natin to. Okay, umpisa na natin. Yan dito mga kabay, yan lininis natin kanina. Ito, kumuha ko ng upuan. Umpisa na natin mga kabay. Tanggalin yung kanyang mga, tawag ba ito, palwa sa amin sa Bisaya, pero iwan ko dito anong tawag nito sa Tagalog. Yan, bawasan ko lang sa ng lupa mga kabay kasi mataas, kailangan ko palabasin ang kanyang puno. Yan, bawasan lang natin kanyang lupa para hindi tayo mahihirapan mga kabay. Ganito ang mga gagawin natin pag may mga tayo, lalo nito lubog yung kanyang puno, kailangan natin palabasin. Yan siya, kalkalin lang natin. Kasi ito mga kabay, makapal yung kanyang lupa. Pagka palutangin natin itong kanyang puno bago tayo mag-cut mga kabay sa mga sa kanyang ano bang tawag kasi nito? Sa amin kasi sa Bisaya, palwa. Yan, paki-comment naman dyan sa comment box kung anong tawag nito, yung niya, yung mga ng dahon. Yun, kasi medyo nahihirapan tayo na isipin kung ano ang tawag nito. Basta sa amin sa Bisaya, palwa. Yan, ito putulan ko na yung mga kanyang iba't ibang dahon. Yan, para hindi tayo mahihirapan mamaya. Medyo may katagalan lang talaga mga kabay, lalong-lalo na pagka ganito kalaki. Mas madali pa bunsahin mga kabay kapag yung katutubo pa lang ng buko natin, yung mga isang dangkal, yun ang pinakamadaling gawing bonsai mga kabay. Pagka ganito kalaki, mahaba na talaga sa medyo mahirap. Pero dito mga kabay, sure ball naman tayo talaga mga kabay na palabas sa kanyang talbos. Pagka mga ganito, kailangan na natin ubusin talaga to, yung kanyang mga palwa. Yan, pakikumi naman dyan sa comment box kung anong tawag talaga nito, kasi sa amin palwa ang tawag nito eh. Medyo mahirap lang pero kailangan natin tsagain kasi binigay ito mga kabay. Hindi naman matawag na binigay kasi gusto niya bunsayin ko daw. Yan, kasi pagka mabonsay natin, ibabalik din natin sa kanya. Sabi niya para magawa ng video kasi gusto niya rin panoorin mga kabay. Kasi sa kanila ang dami daw dami daw buko para magaya niya rin mga kabay. Kasi pagdating kasi sa mga ganito mga kabay, mahal talaga. Pag mga bonsai, halimbawa apat na yung pinakadahon, 4-5, magdidepende yan mga kabay sa ng dahon, bawat layer. Yan, kung hindi ako nagkakamali, bawat dahon nito sobrang mahal. Kung mag-layer siya ng 6, 7, tapos magkaroon pa ng bunga, mas lalong mahal sa mga kabay. Yan, dito tiyaga lang tayo kung paano natin tatanggalin to lahat. Kailangan mga kabay, yung mga kutsilyo nga gagamitin nyo matalas. Tapos konting ingat lang din kasi baka mahiwa yung kamay natin, mahirap na. Tapos dito biakin ko yung gitna para hindi sa mapirsa. Yan yan, ganun lang ang paggawa ng bonsai na buko. Yan dati kasi yung sa Tarlac ko mga kabay, ilang piraso din yon, naibenta ko rin mga kabay kasi may pinuntahan ako ng subscriber natin. Yan, mega shout out. Iwan ko lang sa ngayon mga kabay kasi hindi na rin sa nagme-message. Siguro mga kabay sobrang laki na ngayon.
Kasi napakaganda yung ano na yun, bonsai na yun. Talagang naalagaan ko siya. Tuwing ano lang dito mga kabay, tuwing labas lang ng kanyang mga dahon, pagka ano, kailangan natin bawasan sa bandang baba para hindi mahihirapan. Kasi pag hindi natin anuhin mga kabay, baka hindi maganda pagkabaluktot yung kanyang mga dahon. Kailangan natin gairan. O ito na yung pinagpuputol natin kanina. To sobrang haba pa nito. Kailangan natin tong ikat ng maiksi. Yan, ganyan lang talaga mga kabay yung pagka nag-ano tayo. Anang bonsai na nyug. Pinakagitna mga kabay, yun yung pinakatalbos niya. Yan, ito. Yan ang pinakatalbos. Yan, iksian pa natin yan mamaya. O, ito yung kanyang pinutol ko na. Pinakagitnang talbos. May kasamang 3 dahon. Yan, pinutol ito. Ibaba pa natin yan mamaya para maganda yung kanyang pagtubo sa panibagong talbos mga kabay. Dito, naayos ko pa yung mga ibang gamit natin para maano na talaga natin mga kabay, maiayos na lahat. Ito mga kabay, i-ICU natin to. Kasi kapag kabagong talbos mga kabay, mahihirapan talaga tayo. Kasi masyado siyang bata. Pag mainitan mga kabay, ang bilis masunog. Ito, tatanggalin ko pa yung kabilang side nito, itong kulay brown. Kailangan natin matanggal yan. Ingatan lang natin. Kasi baka masama yung pinakagitna, maputol. Wala. Tapos yung natin, paggawa ng bonsai. Dito tayo mag-iingat mga kabay pagka ganito na. Mga 3 na lang yung ito, biyakin na natin. Yan, sa dandahan nila natin mga kabay. Kasi kapag nagkamali tayo dito, sayang yung ginawa natin. Ayan, natanggal na natin yung kabilang side. Anuhin lang natin ang cutter. Yun, okay. Natanggal ko na rin to. Tapos ito, sobrang lutong na nito mga kabay. Pag ito nabali, tapos yung natin, ginawang bonsai, kailangan sobrang ingat. Doble ingat mga kabay. Triple o mahigit pa yung gagawin natin. Kasi hindi ito mga kabay, ito yung na parte. Kasi ito na yung pinakamalambot na malutong. Isang pagkakamali lang dito mga kabay, pag nabali ito, wala na. Tapos yung ginawa natin, yan, kailangan nila gamitan natin ng pirsa dito sa taas. Yan, kailangan ko ng putulan tong yan, para hindi masyado mapirsa yung bandang puno. Ito, biyakin ko itong isang na to. Yan, ikutan natin. Pinakamahirap na to mga kabay na porsyon sa paggawa ng bonsai. Yan. Okay. Kailangan na natin guhitan pataas. Yan. Kailangan na mga kabay. Yan ang pinaka-importante mga kabay. Sana wag maputo lahat. Yan. Unti-untiin lang natin. Yan siya. Okay. Natanggal ko na yung kabilang side. Yan, medyo maano lang dito pagka matanggal na yung isang side mga kabay. Wala na kasing kumakapit. Ito, iguhitan ko lang yung ilalim para matanggal din natin to. Ito, matigas. Kailangan talaga na doble ingat. Yan. Kailangan ko matanggal yung ilalim. Ganyan talaga mga kabay pagka gumawa tayo ng bonsai. Pinakamahirap maporsyon pag matanggal na natin lahat. Tapos siyempre kailangan talaga natin mga kabay na alalayan. Ayan na siya. Okay. Thank you. Natanggal din natin sa wakas. Yan. Linisin lang natin ng konti para maayos natin, putulan natin ulit. Yan. Ganyan lang sa mga kabay. Kasi ito, may tatanggalin pa tayo dito na isa. Kailangan natin masiayos para lumabas ang kanyang pinakagitnang talbos talaga. Yan, ito sobrang ingat na tayo dito mga kabay na porsyon. Yan, kanina triple yung ingat natin, ngayon sobra, grabe, kasi ito na yung pinakamahirap na porsyon mga kabay. Yan, natanggal na natin, naiwan na natin yung yun, ito sa mga kabay, pwede na to. Konting na lang to, konting linis-linis. Yun. Yung ginamit natin na cutter dito yung pinakamaliit para hindi masusugatan yung niya, pinakagitna. Yan.
Ito lang yung pinaka mga kabay, mahirap na porsyon sa paggawa ng bonsai na buko. Patulisin natin konti kasi magdadagta to mga kabay para hindi mabulok yung pinakapuno. Pagka tumulo yung pinakadagta niya, diretso papunta sa baba. Hindi mapipigilan ng hindi sa mabubulok. Basta ito mga kabay, i-ICU natin, ilagay natin sa malilim para hindi maluto sa init yung mga kabay. Kasi ngayon, alam nyo naman, sobrang init. Yung mga halaman ko nga dito, na na mga kabay, na dehydrate yung iba. Nangasunog ang kanilang mga dahon. Ilalo na to. Kasi ang natin dito, yung pinakatalbos. Yan, anuhin ko lang yung mga tagiliran. Yan, ito na lang kutsilyo gamitin ko. Yan, pababain natin yan. Yan. Okay, grabe mga kabay. Sana i-share nyo yung video na to mga kabay para mas marami matuto. Hindi lang tayo. Yung lahat ng makapanood nito, pwede nyo itong igayahin mga kabay. Yung tutorial natin. Paano tayo gumawa ng bonsai na buko. Lalong-lalo na mga kabay kapag matagal na sa inyo. Tapos magbubunga na siya. Sobrang mga kabay. Wala kang paglagyan sa saya talaga. Ayaw mo na nga mahawakan ng iba, baka mamatay. Lalo na ganito. Kasi alam nyo naman, yung natin, yung nagsimula tayo kanina, sobrang hirap. Ayan na siya mga kabay. Yun, malinis na siya. Nagsimula sa kanina sa malaki. Ayun, sobrang malinis na siya. Ang dami natin ginamit dito na mga cutter, kutsilyo. Tapos ito na yung yung mga kanyang nabawas na basura. Yan. Ito na siya ngayon, sobrang okay na yan mga kabay. Yan, ito na ang pinakahuling proseso na ginawa natin. Yan, nakatanim siya sa balde. Yan, ito mga kabay, sobrang dami ng ugat kasi malaki na siya. Nakita nyo naman kanina yung nagsimula tayo. Ito, putulan ko lang ng konti pa kasi mahaba siya. Yan, okay. Yan, pwede na yan. Lalabas na yung kanyang dahon dyan, panibagong talbos. Yan na siya. Sobrang puti na yung kanyang puno mga kabay. Yan, ganyan lang talaga. Tapos ito na yung nakuha natin kanina. Sobrang dami kasi malaki na nga siya. Tapos nasiayos na rin natin. Yan, okay. Yun, ayan Yun. Sobrang linis niya na. Ganun lang mga kabay. Yan, lalagyan ko na ng dito, mga stick. Kasi i-ICU natin sa mga kabay. Yan, i-ICU natin siya. Para malagyan na natin ng plastic. Yan, ito yung mga kabay, yung una kong ginawa. Yan, papakita ko sa inyo mamaya to. Pagka malagyan na natin to ng plastic. Yan, siyempre kailangan talaga mga kabay, may tayo. May nagawa para talagang makikita nyo kung paano paano sa magdahon ulit. Itong isa mga kabay, nasa 2 linggo na to, pero hindi ko pa to nabuksan kasi sabi ko pagka magawa ko ulit ng tutorial, saka ko na lang sa bubuksan mga kabay. Yan, makikita nyo dyan mamaya mga kabay yung kanyang mga moist, yung sa isa natin, yung sa bandang kaliwa. Itong bandang kanan, ito yung inaano natin, tatalian kasi linagyan natin sa na plastic. Yan, tatanggalin ko muna yung straw doon sa kabila. Kasi gagamitin ko dito, kasi dudublehin ko yung straw dito mga kabay. Kasi yung kabila, tatanggalan ko na kasi ng dahon yan, yung plastic yan. Kasi okay na yan mga kabay, kasi 2 linggo na siya. Para unti-unti niyang maano yung temperature natin, yung init. Yan ang magpapatibay ng kanyang mga dahon. Kaya dito, ito dudublehin ko lang ng straw para magmumoist. Ang moist mga kabay, yung pag-ICU kasi mga kabay, napakalaking tulong sa mga propagation natin, yung galing sa mga cuttings, galing sa mga ganito. Napakalaking tulong mga kabay. Yun, ito na. Okay na siya, nalagyan na natin ng plastic.
Yan, nagsimula na siyang dumilim. O ito mga kabay, sinasabi ko sa inyo. Yan, naghahamog, moist. Siyempre, bubuksan na natin to para makita nyo. Yan, inaangat ko na yung plastic para makita nyo mga kabay. Ayun no, yun yung una kong ginawa. Yan. Oh, may dahon na siya mga kabay. Yan no, ilapit natin yung camera. Oh, nagdahon na siya, tumubo na talaga siya. Ito yung una kong ginawa. Yan, unang talbos yan mga kabay. Yan no. Oh, purmang dahon na talaga ng nyog. Tapos ito yung isa. Ay ano din natin yan, mga isang i-update ko kayo dyan. Pagka magdahon yan, i-update ko kayo. Tapos ito, siyempre medyo malaki na siguro. Yan, ganyan lang. Ito, ayan o. Oh. Purmang dahon na talaga yan mga kabay. Unang talbos sa ano natin, sa ginawang bonsai. Yan, ganun lang sa mga kabay, ganun lang sa kadali. Ay hindi pala madali, matagal pala. Yan, kasi 2 linggo pa yan. Yung isa natin. Tapos itong isa, antayin lang din natin kung ilang linggo to para mapakita rin natin sa inyo. Yan, sana tulungan nyo yung munting channel natin sa mga tutorial, sa mga pagtatanim ng halaman, paggawa ng bonsai, ng nyog, pagbubonsai ng mga iba't ibang puno, tulad ng sampalok, mangga. Gagawa talaga tayo ng paraan mga kabay kung paano tayo makaano. Hanggang dito na mga kabay. Bye-bye. Maraming salamat.